Magandang umaga. Kung sa tingin mo wala nang mas mahusay kaysa maligtas, pakinggan ang buong liham na ito at alamin kung bakit tayo ang pinakamasayang tao sa lupa. Ang mga agila ay sama-samang nagtitipon, sulat mula sa Branham Tabernacle. Minamahal sa likod ng tabing na nobya, bakit paulit-ulit kong sinasabi sa iyo, pagpindot sa play ang pinakamahalagang bagay na magagawa mo? Bakit ko patuloy na sinasabi sa mga pastor, ibalik si kapatid na Branham sa inyong mga pulpito? Ito ay simple lamang sa pamagitan ng pakikinig sa tinig ng ikapitong anghel na mensahero sa tape ay ang pakikinig sa buhay na salita. Sa harap ng mga tao, ang Diyos ay nagtakip muli at pinagtibay si Moses sa pamamagitan ng tabing. Sa pamamagitan ng pagtatakip ng kanyang sarili ng parihong apoy, ang parihong aliging apoy ay bumaba mula sa kanila para marinig lamang nila ang salita ng Diyos. Nakuha mo? Ang salita lamang, narinig nila ang kanyang tinig sapagkat si Moses ay sa kanila ang buhay na salita. Pag-usapan ang tungkol sa isang buhay na ministro. Ang tinig na pinakikinggan natin sa tape ay ang tinig ng buhay na salita para sa ating panahon. Ito ay hindi nakakakuha ng higit pa kaysa riyan. Noong araw ni Moises, tanging ang mga anak ni Israel na nasa kampo ang nakakarinig ng kanyang tinig. Ngunit ngayon, nais ng Diyos na marinig ng mundo ang kanyang tinig, kaya't ipinarikod niya ito sa tape para marinig ng kanyang nobya ang tinig ng buhay na salita. Ang Diyos ay nagtaklob sa kanyang sarili, sa kanyang propeta, upang sabihin ang kanyang mga salita sa kanila. Iyan ang ginawa niya. Si Moises ang buhay na salita sa mga tao na natatakpan ng haliging apoy. Kung wala kang revelasyon yan para sa ating panahon, hindi ka maaaring maging nobya ni Jesus Kristo. Kung gagawin mo, ikaw ay ang nobya ni Jesus Kristo at sasabihin, wala nang mas mahalaga kaysa pakikinig sa mga tape sapagkat ito ang tinig ng Diyos na nagsasalita sa iyo ng labi sa tainga. Marami ang sumusubok na takutin ang mga tao at nagsasabing sobra-sobra ang paglalagay natin sa propeta. Sinasamban natin siya. Mga kaibigan ko, siya ang nagsabi ng mga bagay na ito, hindi ako. Sinipi ko lang ang salita. Tulad ng ginawa sa bawat panahon, ang Diyos ay nakatalukbong sa laman ng tao. Pansinin, ginawa niya. Ang mga propeta ay Diyos, nakatalukbong. Sila ang salita ng Diyos. Tama ba? Na nakatalukbong sa laman ng tao. Kaya, hindi rin nila napansin ang ating Moses. Kita nyo? Kahit rin si Jesus. Hindi isang tao ang sinasamba natin, kundi ang Diyos, na nakatalukbong at inihayag ang kanyang sarili sa pamagitan ng propeta, upang maunawaan at maniwala na dapat mong gawin ito. Wala na kayo sa likod ng tabing na iyan. Mga musmus, ang Diyos ay dumating sa buong pagtingin sa inyo. Wala na tayo sa likod ng tabing iyon. Nakikita natin ito ay ang Diyos nga naghayag ng kanyang sarili ng malinaw. Naihayag na ang pakikinig sa tinig na iyon sa mga tip ay ang pakikipag-usap ng Diyos sa kanyang nobya. Naniniwala kami na ito ang kanyang inilaan na paraan para sa ngayon. Masasabi lang natin, Amen, sa boses na iyon. Walang iba. Ang tinig na iyon ay mangangaral, magtuturo, at maghahayag sa atin ang lahat ng kailangan natin malaman. Ang tinig na iyon ang magpapakilala sa atin sa ating Panginoong Hesus Kristo. Ang boses na iyon ang tanging gusto natin at kailangan natin. Kami ay nagpapasalamat sa 5 tiklop na ministeryo na ginaganip ng Diyos
upang ituro ang mga tao sa tinig na iyon sa mga pastor na nakakuha ng pangitain at nagkaroon ng paghahayag na ang pagpapatugtog ng mga tape sa kanilang mga simbahan ay ang pinakadakilang bagay na magagawa nila para sa kanilang mga tao. Inanyayahan ka naming sumama sa pakikinig sa aming makapangyarihang buhay na tinig na salita ngayong linggo sa alas 12 ng tanghali, oras ng Jeffersonville, habang naririnig namin itong naghahayag, ang paghahayag ng Diyos, 64-0614 M. Brother Joseph Branham. Ito nagtatapos sa liham ng pagsasama-sama ng mga agila. Ngayon sa tanong, wala na bang mas mabuti kaysa maligtas? Ang sagot ay, oo, sa pagiging nobya. Pagpalain kayo ng Diyos at Shalom.